Suportado ni veteran PBA coach Yeng Giao ang mas mahigpit na regulasyon para sa paraan ng pagko-coach sa kahit anong sports. Sa gitna yan ng pagkalunod ng dalawang Ateneo student athletes. Inilahad din ni Coach Giao na nagsasagawa rin siya ng water training sa kanyang basketball team. Pero sa swimming pool lang daw at never sa dagat. Nasa frontline ng balitang yan si Zarina Guevara. Kasunod ng trahedya na ikinamatay ng mga student athlete na sina Rene Baterbonia, Divine Adili sa Aurora. Isinusulong ng Philippine Sports Commission at iba pang sports stakeholders ang pagpasa sa panukalang Sports Coaching Act. Layo nitong mas mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga atleta. We will push for the enactment of law regulating coaching profession, the coaching profession, including the establishment of a national registry mandatory licensing certification, and continuing professional development requirements for coaches and sports professionals. Sa panayam sa aming programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM, sinabi ni veteran PBA coach Yeng Giao na suportado niya ang panukala. Dapat din daw tutukan ang malinaw na pagpapatupad ng safety protocols. Kasi ano po yan eh, actually the schools or the teams themselves are left on their own to decide that. Wala po silang sinusundang kung ano mang protocol. Basta bahala. Bahala po yung eskwela, bahala po yung head coach on what they want to do. Magkakaiba naman daw talaga ang estilo ng bawat coach pero hindi raw dapat mawala ang mga pamantayan sa kaligtasan. Nagte-training camp din kami, no? And we do it in a different style. Si Coach Tab in a different style. Some other coaches will do it in a different style. So, but you can do it in a different style but with common safety precautions. Common po yung mga safety precautions dapat. Nagsasagawa rin daw ng water training si Coach Yang sa Raynor Shine Elasto Painters. Bahagi raw ito ng pagpapakondisyon ng mga basketballista habang off-season para makatulong sa muscle balance, rehabilitation at mapigilan ng mga injury. Binigyang diin ni Coach Yang na may tamang paraan para rito. Dapat meron kayong mga medical emergency personnel na on standby. Kasi kami po, ako particularly, we conduct aqua training. We conduct water training, tawag po aqua training, but in a controlled environment. Never po sa dagat at ginagawa po yan sa swimming pool. Nilinaw rin ni Giao na kahit pa sa professional level ay hindi sila gumagamit ng weights habang nasa tubig dahil sa posibleng panganib nito. We do not put weights because in the first place it's dangerous already if you're in the water. Siguro po in fairness naman dito sa Ateneo team, I don't think na totoo po, hindi po ata totoo na dinagyan sila ng weights, no? So I don't think nangyari po 'yon or meron pong ginawa na nilagyan sila ng weight sa paa or sa kamay. Sa kasalukuyan, mayroon ng mga paaralan na hindi pinapayagan ng training camps sa mga beach. Umaasa si Coach Giao na may ilalabas sa pulisiyang magbabawal nito sa lahat ng eskwelahan. This is a tragic accident but it's really very rare, no? And nakikiramay ako sa pamilya and also as a coach I can understand the trauma, no, and the shock of the coaching staff of Ateneo. They did not want this to happen. If they are liable, dapat po siguro managot sila. But at the same time, parang anak na po ng mga coaches yan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente sa Aurora, inaasahang magpapatuloy rin ang diskusyon para magkaroon ng mga reformang magpapaigting sa kapakanan ng mga atleta sa buong bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Zarina Guevara, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.